Nagpakabit na kami ng solar. Meralco, ano masakit ba? Yan ang hirit sa viral post na ito matapos silang magpa-install ng solar panel sa kanilang bubong. Ang tanong naman ni Attorney Rowena Guanzon, Totoo ba na kapag naglagay ka ng solar sa bahay mo ay kailangan pa ng permit ng Meralco? Bakit? Sila ba ang may-ari ng init ng araw? At i-tax ba nila yan? ang punot dulo ng mga tanong at parinig na ito, ang Meralco kasi isinusulong ngayon ang mas mahigpit na regulations pagdating sa pagkakabit ng mga rooftop solar panels, partikular sa tinatawag nilang guerrilla solar installations. If we may suggest lang, ma'am, also to expedite the process, if the DOE can be authorized to coordinate with DTI to adopt technical standards for solar rooftop associated equipment. Sabi ng Meralco, safety issue raw. Pero ang tanong ng publiko, kaligtasan nga ba ang totoong agenda o protection lang sa kanilang negosyo? Maraming na-high blood ngayon hindi lang dahil sa matinding init ng panahon, kundi dahil sa sobrang taas ng singil sa kuryente. Merong nagka-electric bill ng kalahating milyon. Meron pang ang umabot ng 1,000,000. Dagdag pa rito ang sunod-sunod rotational brownouts. Kaya naman dumarami na tuloy ang nagpapakabit ng rooftop solar panels. Pero nayanig ang mga solar energy users nang sa isang Senate hearing, But the bill can also include a provision on how the industry can regularize those guerrilla installation. nanawagan ang Meralco ng mas mahigpit na polisiya tungkol sa solar panel installations. Pure safety at grid stability daw ang dahilan. Isang maling installation lang daw kasi pwedeng maging sanhi ng sunog o kaya na may makuryente ang kanilang mga linemen kapag nagre-repair. It's primarily a safety issue. Isang maling instalasyon may result to accidental fire. Ayon sa datos ng Institute for Climate and Sustainable Cities o ICSC, halos 1/3 ng solar rooftop sa franchise area ng Meralco ay itinuturing na guerrilla installations o mga proyektong walang permit at inspections mula sa local government units. Pero para sa mga consumer groups tulad ng Power for People Coalition, Panggigipit at pananakot lang daw ito para tamarin ng mga taong lumipat sa renewable energy. Walang otoridad doon ng Meralco. And the Senate and the government should not provide those powers to Meralco. Bakit din daw uunahing higpitan ang solar panel ng mga pamilyang gustong makatipid sa bayad ng kuryente? habang ang mga takaw disgrasyang spaghetti wire sa mga poste ay prone din sa mga sunog. Depensa naman ng Meralco, ang bulto ng spaghetti wires ay pagmamayari ng mga telco at internet providers. At may mga anti-urban blight operations na silang ginagawa para mabaklas ang mga ito. Pero kwinestyon ng publiko ang lahat ng paalalang ito. Dahil ang Meralco, may sarili palang negosyo ng solar installation sa pamamagitan ng kanilang subsidiary, ang M-Spectrum. Karapatan ng bawat Pilipino ang abot kayang malinis na enerhiya. At lahat tayo magkakasundong hindi dapat isugal ang kaligtasan para makatipid. Pero ang tunay na solusyon, hindi lang paghihigpit, kundi mas malinaw at mas abot kayang daan para maging legal at ligtas ang paglipat sa renewable energy. Ako po ang Papa P ng Digital Media, Piolo Velus po, para sa FYP for your perspective.